Wala na siguro mas masakit pa para sa isang magulang, kundi ang mamatayan ng isang anak. Pero paano kung hindi lang isa, kundi tatlong anak pa ang sabay-sabay na mawala? Ganyan ang sinapit ng isang ina sa Nueva Ecija matapos ang nakapanlulumong aksidente sa tricycle. Ang pamilya Santillana ng Nueva Ecija, larawan ng isang tipikal na pamilya. Simple pero masaya at puno ng pangarap. Si Michael po, sobrang responsable tsaka maalalahanin. Kasi po siya po yung tagaluto, hindi po ako. Siya po yung nagluluto lagi sa bahay. Mahiga na po ako ng maaga. Siya pa po yung magpapakain doon sa dalawa kasi yung dalawa po nasa eskwelahan na. Hindi niya na po ako ginigising. Tapos lagi po niyang iniisip kung ano yung para sa akin. Sa bilang ama naman po, stricto po siya pero at the same time, gusto niya lagi yung mga anak niya kumakain ng tama. Ang mag-asawang Santillana, piniyayaan ng 4 na anak. Si Marcos, yung panganay namin, 10 years old. Tapos, yung pangalawa naming anak is si KL, 6 years old. Pangatlo si Kylie Rose, 3 years old. And then, ang aming bunso po na si Mikaela, 2 years old. Si Marcos po, si Kuya, sobrang responsableng kuya po yun. Actually, parang lahat sila inalagaan niya eh. Pangalawa ko po, si KL, masipag na bata. I mean, yung may takot po siya masunurin. Tapos si Liway naman po, siya po yung tahimik kong anak na masaya lang po siya na nagsa-cellphone. Tapos po si Mikmik, yun po yung darling of the crowd po talaga kahit saan po siya magpunta kasi sobra pong bibo na bata. Ang mailalarawan ko sa pamilya na yan ay kahit sila mahirap ay hindi sila nag-aaway na madalas. Lagi silang nagsusunod ang mabuti. Mababait po yung mga anak po ni Papa na yan. Wala rin po akong masabi doon, magagalang. Pero sa isang iglap, ang pangarap nila Myla para sa pamilya biglang nawasak. Noong October 19, nagkaroon po ng aksidente sa pagitan ng Vehicle 1 na minamaneho ni Michael Santillana at ni Vehicle 2. Nagkaroon po sila ng hindi inaasang aksidente sa barangay Mapalad, Santa Rosa, Nueva Ecija. Madaling po sa mga oras na yun dahil mga 10 to 11 p.m. po yung pangyayari. Si Vehicle 1 po is papuntang Cabanatuan City po siya. Si Vehicle 2 papuntang Port Magsaysay. At allegedly po, parang i-occupied po yung lane nung linya niya. Nag-anticipate siya na lumipat din sa kabilang linya, kaya po nabangga niya yung tricycle. Ayun naman po dun sa asawa nung Vehicle 1, sinusundan po niya yung tricycle, yung asawa niya. Inagaw nga daw po yung linya nung asawa niya, kaya nasalpok po sila. 40 days service po sa may Soledad po. Bali-balai po ng asawa ko. Nung araw po kasi na yun, ayaw ko po talaga sumama. Kaya lang pinilit niya po. Sabi niya, sama na ka. Dapat po talaga isang sasakyan lang yung dadali namin, tricycle po. Pero sinabi ko po, nadaling ko na yung single para kung mamaya ka pa uuwi, pwede kong iuna yung mga bata. Si Michael lang po, napansin ko lang po parang iba po yung ngiti niya habang kaharap niya po yung mga anak niya. Nung pinuntahan namin, makikita po doon na ang saya-saya po nilang magkakapatid. Yung napansin kong kakaiba, iba sigla ng mga bata. Yung anak na panganay ni Michael, apo na ikot, apo na kending. Tapos naman yung itong tahimik kasi itong batang Liway. Ang masayang tagpo ng pamilya, mapapalitan pala ng trahedya. Uuwi na po kami, ako na po yung magmamaneho ng tricycle. Sa akin po yung susi. Kamaya po, sumusulpot po si Michael. Sabi niya, sasabay na rin daw po siya. So pumesto po siya dun agad-agad sa tricycle. Kasi medyo malayo po talaga kasi ko eh. Tanaw ko po sila. Kaya lang, hindi po kasi ako doon nakatingin nung nangyari yon. Hindi ko rin po nakita na may kasalubong na po pala siya. Napatingin na lang po ako sa kanila yung biglang narinig ko po yung puk, ganun po. So, syempre, habang ina-approach ko po yung nagdadasal po ako na sana hindi sila. Tapos hanggang sa, para na po akong pinagsakloban ng langit at lupa na
nakita ko na po yung isa kong anak na tumalsik. Pinagtabi-tabi ko po kasi sila kasi talagang tinitingnan ko po yung mga umuhihinga pa po sila. Tapos hingi na lang po ako ng hingi ng tulong. Tapos yung makita ko po yung bunso ko na ganun po yung itsura. Ang hirap po. Yung anak ko na babae. Wala nang malay. Tapos yung lalaki ko po kasi is parang gising pa po siya. Kasi tumatayo pa siya eh. Pero yung buto po nung ano niya is lumabas na. Yung asawa ko po kasi tumalsik din po siya. So, nakadapa po siya. Pero wala naman dugo or wala lang po siyang malay. Yung tricycle, ma'am, nandun sa sulok na yon, nandun din yung may biktima pang dalawa ang nandoon sa loob ng tricycle. Yung tatay nandoon sa bandang sulok na yon. Yung single naman na motor na kabanggaan ng tricycle nandito sa area na to. Yung biktima na isa na kabanggaan mismo, andyan sa halos gitna na yan, ma'am. Critical na condition makikita mo sa kanila na talagang hirap na hirap yung mga bata. Ang tatay walang malay, yung isa putol yung bali yung hita. Sa 50-50 yung sitwasyon ng dalawang bata kasi nga ang dugo-dugo yung mga mukha nila, ma'am. Tapos halos hinahabol na lang nila yung paghinga nila. Nung dumating po kami sa hospital, ayun, sumisigaw na po ako ng sumisigaw na buhayin po yung mga anak ko. Diyos ko, buhayin mo yung mga anak ko. Huwag niyo pong hayaan namin mawala sa kanila. Mabuhay lang yung mga anak ko. Kahit na kung may malaking epekto, basta nagdadasal po ako. Yung pakiramdam po na sana nananaginip lang ako, na sana sa isang iglap, hindi na nangyayari po yun. Yung pakiramdam na kinokasyon ko po yung Diyos na kung Diyos ka, gawin mo to. Yung hindi to nangyari, yung ganun po yung pakiramdam ko. Galit na galit po ako sa noong time po na yun. Kaya kung ano rin po yung mga nasabi ko.